Matagal nang nadudulot ng takot at pagkawasak sa Ukraine ang mga drone ng Rusya. Nag-iwan ng pangamba at kamatayan saan man sila dumaan. Sa wakas, nagbabago na ang lahat dahil may isang bagay na pumapatay sa mga drone. Kayang lipulin hanggang 70%. 5% ng mga kulupo ng drone ng Kremlin sa isang bagsak. Hindi na hinihintay na mamamatay, na manghuhuli ang paglapit ng mga drone sa target o pag-ikot-ikot sa itaas ng mga bayan at lungsod ng Ukraine bago ito lipulin. Sinisira nito ang mga iyon, mula sa daan-daang kilometro ang layo, bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magbanta sa kahit isang inosenteng buhay. Ang tinutukoy natin ay ang mga Ukrainian interceptor drone, na isa na ngayon sa pinakamahalagang bahagi ng air defense network ng bansa. Dahil lumalabas na marahil ang pinakamabisang paraan para labanan ng mga drone ay, simple lang, gamit din ang mas maraming drone. Ito rin ang pinakamatipid na paraan dahil ang bawat Shahid drone ng Russia ay nagkakahalaga lang ng 20 hanggang 50,000 dolyar. Ayaw ng Ukraine mag-aksaya ng interceptor missile na abot sa $1,000,000 para pabagsakin ang mga ito. Kailangan ito ng mas mura at mas simpleng paraan para labanan ang mga ito sa himpapawid. At ang mga interceptor drone ay swak na swak para dito. Marami sa mga drone na ito ay nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar. Pero napakatalino ng disenyo, kaya madali nilang napapabagsak ang mas malaki at mas mahal na drone. Ang Sting, halimbawa, na gawa ng kumpanyang tinatawag na Wild Hornet, ay tinatayang nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 2,500 dolyar bawat isa. Napakamura nito, kaya maaring isipin ng iba na hindi ito magiging epektibo sa totoong labanan. Pero ang disenyo ng Sting ay ginagawa itong tunay na demonyo para sa mga drone ng Russia. Hugis bala ito. May 4 na high-thrust na motor sa base na tumutulong maabot ang bilis na 170 milya o 280 kilometro kada oras. At cruise speed na humigit kumulang 100 milya kada oras o 160 kilometro kada oras. Kaya nitong umabot sa altitude ng mga 7 kilometro o 23,000 talampakan na mas mataas kaysa sa 4 kilometro o 13,000 hanggang 16,000 talampakang altitude ng Shahids ng Russia. Ang Sting ay may dalang 5 dangga o 1.1 pound na warhead, pati na rin mga daylight at thermal camera, kaya nitong gumana anumang oras ng araw o gabi. At kahit na mayroon lamang itong 15 minutong endurance at 37 kilometer o 22 milyang range, nagawa ng Ukraine na gamitin ng Sting para sirain ang mga target sa layong 500 kilometro o 310 milya. Ito ay dahil sa Wild Hornet Vision Control, isang digital video at telemetry system na nagbibigay ng mataas na kalidad na video at mababang latency na control kahit malayo ang distansya. Sa ganitong paraan, nagiging mas makapangyarihan at mahalagang long-range air defense asset ang isang karaniwang simpleng short-range FPV-style interceptor. Napatunayan ang teknolohiyang ito noong unang bahagi ng Abril 2026 nang lumabas ang balita tungkol sa Ukrainian pilot na si Hulk na nagpatumba ng 2 Russian Shahid sa 500 kilometro. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagtagumpay ang isang drone interceptor na tamaan at mapabagsak ang mga target nito kahit napakalayo sa operator nito. Ginamit ni Hawk ang kanyang kakayahan para akayin ng Sting sa mga komplikadong kondisyon at sirain ang mga target. Kahit sinubukan ng Russia kontrahin siya, hindi nila nagawa dahil daan-daang milya siya ang layo sa isang ligtas na lugar. Isa si Hawk sa drone unit na Bulava, na nangunguna sa digmaan ng mga drone at naglabas ng pahayag online tungkol sa pag-atake. Sinabi ng unit na hindi ito isang beses lang, kundi simula ng malawakang pagpapalipad ng mga nakamamatay na interceptor drone na pumipili at nagpapabagsak ng mga target mula sa napakalayo ng eksakto at nang walang pinangangambahang ganti. Maaring magbago ito ng lahat. Ang mga kupunan ng drone ng Ukraine at ang mabilis na umuunlad na industriya ng drone ng bansa ay nakapagbago na ng takbo ng digmaan pabor sa kanila, kung saan ang mga tagapagtanggol ng Kyiv ay may mas malawak at mas nakamamatay na pagpipilian ng mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid o UAV na maaring gamitin. Maraming drone na yon ay may limitadong saklaw, kaya nilang lumipad ng maikling distansya lang, kaya kailangang malapit ang mga piloto at operator na naglalagay sa kanila sa panganib na matuklasan at maging target ng mga Ruso. Kung sakali, kayang bantayan at protektahan ng drone crew ang malalayong lugar na daan-daang milyo ang layo. Sa halip na karaniwang 20 to 30 kilometer radius, mapupuno nila ang langit ng interceptor groups
na laging handang harapin ang anumang banta ng mga Ruso sa abot ng kanilang paningin. Pinakamaganda, ang taktikang ito ay mangailangan lang ng kaunting tauhan sa lupa, kaya mababawasan ang panganib ng nasasawi. Isa itong makabagong estratehiya at ginagamit na ito ng Ukraine ng mahusay na muling kinumpirma mismo ni Hawk. Isang kahangahangang video sa opisyal na YouTube ng Ukrainian Defense Forces ang nagpakita ng operator na sumasagot sa tanong ng tagapanayam habang pinapalipad ang UAV mula malayo. Sa panayam, sinabi ni Hawk na operational na ang kanilang unit mula Taginit, 2025 at gumagamit ang interceptor drones mula Nobyembre ng parehong taon. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagawa ng unit na yon na pabagsakin ng humigit kumulang 200 target, kabilang ang 184 shahid. May mga araw na lumilipas na walang nasisirang drone. Sa ibang pagkakataon naman, nagkakaroon ng totoong sunod-sunod na pagpapatumba ng drone ang unit. At ayon kay Hawk, ang kasalukuyan nilang record ay 20 drone na nawasak sa loob ng isang araw, kung saan 17 dito ay napatumba nila sa loob lamang ng 1.5 oras. Ipinaliwanag niyang malaking tagumpay yon at mahirap na raw makamit na yon ang ganong bilang. Dapat mong asintahin ng tama ang warhead para masira ito sa ere. Kaya makina lang ang babagsak at kadalasan hindi sumasabog. Ayon kay Hawk, 70% ng matagumpay na engkwentro ng unit ay may kasamang pagpapasabog ng warhead ng drone sa ere para mabawasan ang debris sa mataong lugar. Pwede rin nilang gamitin ang Stings at iba pang interceptor para salpugin ang mga Shahid at iba pang drone ng Russia. Pero may panganib na bumagsak ang debris at warhead sa mga bahay, sasakyan at istruktura sa ibaba. Kaya kailangan mag-ingat ang Ukrainian pilot sa pagpili ng tamang oras ng atake. Maaring hindi sumabog ang Shahid at bumagsak sa tao o bahay. Kaya sinisikap din naming hintayin munang makalampas ito sa mga mataong lugar. Buti na lang, natutulungan ng mga operator na mabilis tumugong disenyo ng mga interceptor. Kaya mailulunsad ang mga ito sa loob lamang ng 30 segundo. Sa tulong ng daylight at thermal cameras, madaling masimulan ng piloto ang paghahanap ng target, pagsubaybay sa Shahid, at pagtanggap ng real-time na datos mula sa UAV para gabayan ang susunod na galaw at desisyon. Halos hindi na makaiwas ang mga Shahid sa mga interceptor na ito. Tulad ng nabanggit kanina, karaniwan silang lumilipad sa taas ng mga 45 kilometro mula sa lupa. Pero ang mga Ukrainian interceptor ay gumagana pa sa mas matataas na altitude. Kaya't may malinaw at walang sagabal na bird's eye view sila ng kanilang mga target habang mabilis silang lumilipad sa himpapawid. Mabilis at maliksi ang mga interceptor. Kaya nilang habulin kahit pinakamabilis na Russian drone. Kinumpirma ng crew ng Bulava na nagawa na nilang ma-intercept ang kahit isang jet-powered na Shahid variant na karaniwang kayang umabot ng bilis na hanggang 600 kilometro kada oras o 370 milya kada oras. Dahil dito, ang mga operator tulad ni Hawk ay parang superhero gamit ang kanilang kakayahan para alisin ang banta ng Russia at protektahan ang mga tao at infrastruktura. Pakiramdam ko ba ay superhero ako? Oo, dahil alam kong nakasalalay sa akin at sa mga kapatid ko, sa aming mga kilos at resulta, ang buhay ng maraming sibilyan. Yun ang natutulak at dahilan kung bakit mahal ko ang trabaho ko. Pinuri ng crew on Sting, binigang diin ang taas ng pagiging maasahan at epektibo nito kahit sa mahihirap na kondisyon. Napatunayan nila ang sarili nila ng mahusay. Wala kaming reklamo. Pinalipad namin sila sa -30 degrees at sa 10 misyon, halos 75% ang tagumpay namin. Sa pinakamarami, isang drone lang sa 10 ang nawawala. Pero ang Sting ay isa lang sa maraming uri ng interceptor drone sa arsenal ng Ukraine. Pero bago natin tingnan ang ilan pa sa iba, nanonood kayo ng The Military Show. Kung hindi ka pa subscribed, na yan na ang tamang oras. Kung nakadepende ang Russia sa ilang klase ng drone, ang mabilis na lumalawak na industriya ng depensa ng Ukraine ay binubuo ng libu-libong kumpanya. Daan-daan dito ay gumagawa ng bagong drone technology. Kasama rito ang iba't ibang klase ng interceptor, gaya ng P-1 Sun halimbawa. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang drone na hawak ng Kyiv, ang P-1 Sun ay gawa ng Skyfall. Kahawig ito ng disenyo ng Sting na may kakaibang hugis bala at may kakayahang maglayag sa bilis na humigit kumulang 300 kilometro kada oras o 185 milya kada oras. Ngunit kaya nitong bumilis pa kung kinakailangan hanggang 450 kilometro kada oras o 280 milya kada oras. Na sapat ang bilis
para makahabol sa karamihan ng UAV ng kalaban. Sa halagang $1,000 lang bawat isa, napakamura gawin ng P1 Sun. Ayon kay Skyfall, kaya nilang gumawa ng hanggang 50,000 kada buwan. At yan ay isang modelo pa lang mula sa isang kumpanya. Marami pang iba. Halimbawa, ang Strela mula sa WE Drones ay tinuturing na rocket-type air defense interceptor. Lumilipad dito sa bilis na humigit kumulang 350 kilometro kada oras o 220 milya kada oras. At may saklaw na hanggang 28 kilometro o mahigit 17 milya. Kayang magdala ng 500 o 1.1 pound na payload para madaling pabagsakin halos anumang kalabang drone sa engkwentro. At habang maraming drone ang umaasa sa GPS na teknolohiya para mag-navigate at hanapin ang kanilang mga target, nagiging madali silang maging biktima ng electronic warfare. EW, ang bagong Strela, ay hindi kailanman umaasa sa GPS. Sa halip, ay gumagamit ng mas advanced na sistemang pangkomunikasyon na hindi basta naapektuhan ng jamming. Katulad ng Sting at P1, sanmura lang gawin ng Strela, na may presyong nasa $2,000 at 3,000 bawat isa, at madaling gawin ng maramihan. Ang WE Drones ay kasalukuyang gumagawa ng humigit kumulang 100 bawat araw. Meron ding 0 of 8 mula sa kumpanyang tinatawag na Fourth Law. Medyo kakaiba kumpara sa karamihan ng ibang mga interceptor, ang drone na ito ay tumitake off ng patayo, pero nagtatransition sa pahalang na paglipad kapag nasa ere na. Katulad ng estilo ng isang quad-rotor aircraft kapag nasa cruise mode. Mayroon itong 20 km o 12.5 milyang operational range at pinakamataas na bilis na 326 km kada oras o 202 milya kada oras. Ginagamit ito ang AI technology para otomatikong matukoy at malakang Shahid nang hindi kailangan ng manual na kontrol ng piloto. Gamit ang thermocameras at maliit pero nakamamatay na warhead, madaling pabagsakin ng Shahid sa himpapawid. Ginagawa rin ito ng Octopus. Ito ay resulta ng pagtutulungan ng Eucharist Spec Systems at Project Octopus. Ang interceptor drone na ito ay may kahangahangang 30 km o 18.5 milyang combat radius, 15 minutong endurance, at pinakamataas na bilis na 300 kilometro kada oras o 185 milya kada oras. Nagdadala rin ito ng mas malaking payload kaysa sa karamihan na umaabot sa 1.2 kilo o 2.6 na libra. Ang drone na ito, tulad ng Zero Bualo, ay semi-autonomous dahil may AI image recognition at automatic terminal guidance. Makatutulong ang piloto sa unang paglipad at paghahanap ng target. Pero kapag may Shahid o drone na kailangan tanggalin, otomatikong kukunin ng AI ang kontrol at tatapusin ang trabaho ng eksakto. Lalo pang lumalakas at nagiging mas iba-iba ang hukbong interceptor ng Ukraine habang tumatagal. Noong Marso 2026 halimbawa, inihayag ng Ministry of Defense ng bansa ang paglulunsad ng mga bagong Jedi Shahid Hunter drone. May magaan pero matibay na frame, 4 na high-power motor, at high-capacity na baterya, kaya mas matagal silang lumilipad kaysa ibang modelo. May bigat lamang na 4 na kilo o 9 na libra ang Jedi ay may kasamang 500 gramo na payload at kakayaang umabot sa taas na humigit kumulang 20,000 talampakan o 6 na kilometro mula sa lupa. Maari nilang tamaan ang mga target sa loob ng 40 kilometro o 25 milya mula sa kanilang takeoff zones at lumipad sa bilis na hanggang 350 kilometro bawat oras o 220 milya bawat oras. Umasa rin ang Jedi sa balancing input ng tao at teknolohiya para mahanap at wasakin ang mga target nito. Ang mga human control team ang namamahala sa kanilang flight pathing at pag-target, habang ang mga kalapit na radar system ay nagbibigay ng real-time na datos sa drone habang ito ay nasa ere, na tumutulong dito na matukoy ang lokasyon ng mga drone ng kalaban at mabilis at epesyenteng matutukan ng mga ito sa sandaling pumasok sila sa abot ng saklaw. Tulad ng ibang interceptor, may daylight at thermal cameras ang Jedi para magamit araw o gabi. May sapat itong lakas para pabagsakin hindi lang ang Shahids, kundi pati Jerin, Gaber strike drones, Zala at Supercam surveillance platforms. Dagdag na pondo, gaya ng 70 bilyong euro at $105 bilyong na pautang mula European Union ang ipupuhunan sa depensa ng Ukraine sa mga susunod na linggo at buwan. Dahil dito, mas magiging matalino, mas malakas, mas mabilis at mas nakamamatay ang mga interceptor ng bansa habang nagpapatuloy ang digmaan. Nag-all-in na talagang Russia sa drone warfare na yon. Drone na lang ang gamit ng Kremlin para patuloy na makapinsala sa Ukraine.
Malinaw na kulang ang kanilang mga tangke dahil libo-libo na ang nawasak ng mina, rocket at kamikaze UAV. Napatunay ang walang silbi ang armored vehicle nila sa paglusot sa pinatibay na mga posisyon ng Ukraine sa frontline. At ang kanilang mga suicide assault squad na karaniwan na ngayong binubuo ng 15 hanggang 20 na baguhang walang alam, walang training, walang backup at walang ideya kung ano ang dapat nilang gawin. Patuloy na halos walang epekto sa pagkuha ng mahalagang teritoryo o pagtulak sa war machine ng Kremlin papalapit sa kanilang mga layunin. Ang drone ang huling baraha ni Pangulong Vladimir Putin at ng kanyang mga commander. Mas maraming kaswalti ang dulot nito sa Ukraine kaysa ibang armas. At binigyang daan ng Russia na sirain ang infrastruktura ng Ukraine gaya ng mga substation at logistics hub. Kaya pinalakas ng Kremlin ang produksyon ng UAV, naglaan ng malaking pondo sa mga planta, at patuloy na nagpapalabas ng mas maraming Shahid at strike drones para tabunan sa dami ang kalaban. Noon, kinabahan ng mga analyst na baka gumana ang estratehiya nito dahil baka bumigay ang air defense network ng Ukraine na isa sa pinakamahusay sa mundo sa dami ng drone sa impapawid. Mapipilitan silang ubusin ng limitadong interceptor missiles at mag-aksaya ng $1,000,000 na kagamitan para ipagtanggol ang teritoryo at mamamayan. Sa huli, kahit kaya nitong pigilan ng 80 o 85% ng banta, may ilan pa ring makakalusot na magdudulot ng matinding at pangmatagalang pinsala. Muling pinatunayan ng Ukraine na mali ang mga nagdududa at nabaligtad ang imposibleng sitwasyon dahil sa mga interceptor drone. Nagbibigay ito sa mga tagapagtanggol ng Kyiv ng matipid at epektibong paraan laban sa mga kawan ng drone ng Russia, winawasak ang karamihan ng drone at inaalis ang mga ito malayo sa mga bayan at lungsod ng Ukraine, kung saan wala na silang anumang tsansang magdulot ng malaking pinsala. At sa bawat pagkakataon na may bumabagsak na drone, nangangahulugan yun ng $10,000 ng pera ng Kremlin ang nasusunog. Sa sarili lang, hindi yon kalakihan. Lahat ng pagkalugi ay naipon. At dahil sa dumalalang ekonomiya ng Rusya, hindi na kaya magtapon ng pondo at yaman ng bansa para sa maliit na kapalit. Hindi ito kaya mapanatili ng matagal. At alam niya ni Putin, kahit pa siya'y nagyayabang, mas pabor naman ang sitwasyon sa Ukraine. Ang paggamit ng drone na nagkakahalaga ng $2,000 para sirain ang banta na nagkakahalaga ng $50,000 ay malaking panalo, kahit anong anggulo mo patingnan. Lalo pang nagiging bihasa ang drone crew ng Ukraine sa paggamit ng interceptor habang tumatagal. Noong Marso, 2026, naiulat nilang napabagsak ang mahigit 2,300 banta mula sa impapawid. 55% mas mataas kaysa nung nakaraang buwan. Kung mapapanatili ng Ukraine ang bilis na ito, posible silang makapagpabagsak ng libu-libong UAV kada buwan na pinawawalang saysay ang pinakamalaking bantang hawak pa ng Russia. Kapag halos di na magamit ang mga drone ng Kremlin, mapipilitan ang mga commander ni Putin na umasa sa walang saysay na mga pagsalakay sa frontline at lalo pang desperadong mga tangkang umabante. Samantala, dahil sa pinalakas na interceptor fleet, maaring makita ng Ukraine ang mga butas sa linya ng Russia at gamitin ang kahinaan ng kalaban upang makabawi ng mahalagang teritoryo. Sa madaling sabi, patuloy nang gumabaliktad ang takbo ng laban. Ngayon, lumalakas ang Ukraine habang hindi na umuusad ang puwersa ng Rusya. Malalaman mo pa kung paano winasak ng kampanya ng malalalim na pag-atake ng Ukraine ang mga depensa sa malawak na bahagi ng sinakop na teritoryo at rehiyon ng Russia sa video na ito. Panurin ang video na ito para malaman kung paano ina-upgrade ng Ukraine ang air defenses gamit iba pang paraan na lumilihan ng mga di nakikita pero hindi mapasok na panangga sa mga bayan, lungsod at mahalagang infrastruktura. Kung nais mo pang makakita ng ganitong videos at manatiling updated sa mga pinakabagong inobasyong militar, mga estratehikong pambihirang tagumpay at mga pangyayaring nagpapabago sa laban sa mismong larangan sa Russia at Ukraine, mag-subscribe na sa The Military Show.